Ito guys, may pinagawa na isang techniques. Ito yung kanyang model. Yung mayroon siyang class A, dual A. Kung napansin nyo na dito guys, meron siyang main and remote na speaker. Nagawa ko na ito guys. Yung issue naman ito yung kanyang master volume. Ito pala yung piyesa nitong amplifier. Yan. 220 volts na ito guys. Ang ganda ng kanyang heatsink eh. Yan. Tingnan nyo, meron siyang tube dito na nakakonect. Yan o. So makita niyan, tinatransfer niya yung init papunta dito sa kanyang heatsink. Pero dito tayo sa likod guys. Dahil yung mga ganitong klaseng amplifier kasi masyado siyang sensitive sa load. Mahirap kasi ito pag nasira yung kanyang main IC. Kaya dito tayo sa likod. Ito yung kanyang model. Yan. Ay namin ko guys, dito tayo sa likod nitong amplifier. Ito. Kung napansin nyo ito, may nakasulat na main o remote 4 to 16 ohms each speaker. Dito naman main and remote 8 to 16 each speaker. Ang ibig sabihin, pag yung main lang ang gagamitin mo or yung remote, bali halimbawa itong main niya, dalawang speaker lang talaga yung ikakabit mo. Pwede ko magkabit dito ng 4 ohms na speaker. Pero kung dito sa bandang baba, ganun din. Pag itong gagamitin mo remote, 4 ohms. Dalawang speaker lang talaga hanggang 16 ohms. Pero kung lalagyan mo ito guys lahat, kasi may nakasulat naman sa baba dito, main and remote. Ibig sabihin, pag nilagyan mo ito lahat na speaker, hindi ka pwede maglagay ng 4 ohms dito. Kailangan lahat 8 ohms yung speaker. 8 ohms, 8 ohms, 8 ohms, 8 ohms. Hindi pwede na magkakabit ka ng 4 ohms, 4 ohms, 4 ohms, 4 ohms dahil masisira yung amplifier. Dahil nga naka-indicate dito sa bandang ilalim. Lagi kasing pinapaalala ito ng isang manufacturer ng amplifier kung gaano kahalaga itong impedance load sa isang amplifier. Yung nga, maganda yung kanyang heatsink dito sa loob. Kung baka sa naibasa sa lahat. Vintage na siguro ng klase ito ng amplifier guys. Kasi maganda yung kanyang heatsink.